Naabutan ko ang isang babaeng nakalupasay sa lupa sa tapat ng lababo. At abalang-abala na may pinapangos ito. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan. Dahil sa nakita ko nagkalat ng mga dugo. Nagtatayuan ang kanyang mga buhok at nanlilimahid siya sa dugo. Wala itong tigil sa paguya at pagkagat habang nakayuko. Na tila ba sarap na sarap sa kanyang kinakain. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang sikmura ko dahil sa aking nakita. Naintakutan talaga ako dahil malinaw na sa akin kung anong uri ng nilalang yung nasa aking harapan. Pagkat nakita ko ang maliit na kamay at paa, nakabahagi ng kanyang kinakain. Isa itong aswang. Napasuka akong bigla. At tila doon pa lang niya ako napansin. Kaya bigla itong napatigil at tumingala. Napatingin siya sa akin. Nagkalat ang dugo sa kanyang bibig maging sa palibot nito. Pati ang kanyang mukha ay halos mabalot na rin ng malansang dugo. Yung takot na nararamdaman ko ay napalitan bigla ng awa. Nang mapagsino ko ang aking kaharap, si Maricar, ang matalik kong kaibigan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang damayan sa kung anumang sakit na kanyang nararamdaman. Lalo na nang makita ko ang luha na nangilit sa kanyang mga mata. Pero tila huli na ang lahat. Kaya mas minabuti ko na lang ang lumayo na muna. Kaya nagmadali ako. Iniwan ko na siya at mabilis na nilisan yung lugar. Nalaman ko na may lahi pala talaga silang aswang. May pinagpasalamat at naunawaan ko kung gaano pinahalaga ni Maricar yung aming pagkakaibigan. Dahil ni minsan ay hindi nila ako pinadaanan ng kanilang mag-anak. Hindi nila pinagtangkahan ang aking buhay at hindi rin nila ako hinawaan. Yun nga lang, marahil ay hindi talaga gusto ni Maricar yung nangyari sa kanya. Noong napalitaan din namin at naging matunog yung usap-usapan doon sa aming paaralan ang tungkol sa biglaang pagkamatay ng mapagsamantala naming guro na yon na malakas ang kutob ko. May malaking kinalaman ang mag-anak ni Maricar. Ayon sa kwento ng kaibigan ko, nangyari ito noong siya ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Isang araw, habang nasa loob sila ng kanilang silid-aralan, tulad ng karaniwan, ay nagkakaingay umano sila ng mga kamag-aral habang inihintay ang pagdating ng kanilang guro sa sunod nilang aralin. Nang biglang nagsalita ang isa nilang kaklase na si Alma, na kanyang pinapatigil ang mga kamag-aral nila nagkakaingay at nagtatalo. Ngunit hindi nakinig ang mga ito at nagpatuloy. Kaya minsan pang sumigaw ang kaklase nila na si Alma. Sa pagkakataong iyon, ay narinig nila ang napakalakas na boses nito. Na nakita nila bigla na lamang magkakasunod na sumara yung jealousy ng kanyang bintana na yari sa kahoy. Magkakasunod na tumiklop ang mga iyon. Na nung huli ay parang hinila pa ng ubod lakas yung kanilang pinto na sumara iyon ng kusa.
lahat at natahimik. Gulat na gulat sila sa kanilang nasaksihan. Nasabi pa ng kaibigan ko, kung yari lamang sa salamin ang mga jealousy na iyon, ay siguradong nagkapasat-pasat na. At nakapagtataka umano, ganun-ganun lamang na nagsara ang mga iyon, sapagkat matigas isara ang mga nasabing bintana. At hindi lamang iyon ang kanilang ikinagulat. Magkahalong takot at pagkamanga ang kanilang nararamdaman nang makita nila ang kanilang kamag-aral na dahan-dahang umaakyat sa pader nilang dingding, na nakaharap pa rin ito sa kanila. Kitang-kita pa talaga nila ang dahan-dahang paghabot ng mga paa nito sa pader habang umaakyat, na para bang may humihila sa kanya paitaas, hanggang sa maabot na nito ang pinakakisame at taas ng silid. Nanatili ito ng matagal doon, na naabutan pa nga ito ng gwardya ng paaralan at ilang gurong nagsipuntahan ng marinig ang matindi lang pag-iingay at pag-iiyakan. Grabing takot ang kanilang naramdaman, na yung iba pa nga ay napahulgol na, habang yung iba naman ay hindi na napigilang maihi bunga ng matinding takot. Pero sabi ng kaibigan ko, wala namang naging pagbabago sa itsura ng kanilang kaklase habang nangyayari iyon. Normal lang ang mukha nito, pero parang mayroon talagang sumanib dito, pagkat parang wala ito sa kanyang sarili at hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon kung sa kanyang sarili lamang. Matapos ang insidente, kinausap sila ng masinsinan ng kanilang mga guro at pilit na pinaunawang imahinasyon lamang ang kanilang mga nasaksihan at hindi yan totoo. Pero hindi umano nila makakalimutan iyon, at alam nila kung ano ang totoong mga nangyari. Sigurado sila na naganap ang kapapalagang iyon. Pagkaunawa nila, kaya pilit iyong ginagawa ng kanilang mga guro noong mga panahon iyon ay para mapangalagaan yung kapakanan at reputasyon ng kanilang paaralan. Simula noon ay naging katatakutan na yung silid na iyon, at talagang naging bantog sa kanilang paaralan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-aral ay na-trauma talaga at hindi na pumasok pa. Marami sa kanyang mga kamag-aral ang lumipat, at kasama na dito yung kaklase nilang si Alma. Ang sunod nating kwento ay mula naman sa isa nating masukiting tagapakinig na nagpakilalang si JC. Ayon sa kanya, nangyari ito ilang taon na rin ang nakakalipas. Bakasyon noon sa kanilang paaralan at naisipan nila magpunta sa probinsya ng isa nilang kaibigan. Hindi naman ito tawid dagat, pero napakalayo umano ng kanilang biniyahe sakay ng bus. 5 silang lahat noon, bali 3 lalaki at 2 babae. Ang 2 babae na sina Michelle at Laika, ayun pa lang ang unang pagkakataon na makakasama sa kanila sa mga ganong uri ng lakaran. Kaya talaga namang excited ang mga ito. Marami silang plano na magkakaibigan noon kapag dumating na sila doon
sa bahay nila Andy. Kwento ni JC, maayos naman ang kanilang naging pagbiyahe. Nang sapitin na nila yung pinakabayan ng probinsya, ay bumaba na sila ng bus. Mula doon, ay sasakay pa sila ng tricycle papunta sa bahay nila Andy. Pero nagpasya na muna silang mamili ng lahat ng kanilang mga kailangan para sa gagawin nilang mga aktibidad, tulad ng paliligo sa talon. Naisipan na rin nilang bumili ng pasalubong. Habang naglilipot sila sa bayan, ay nawili naman yung dalawang babae nilang kasama sa pamimili ng mga damit. Kung kaya, iniwan muna sila nila JC at sinabing babalikan na lang. Nang nakapamili na sila ng lahat ng kanilang mga kailangan, ay kanila nang pinalikan sina Michelle at Laika. Pero nagulat sila nang maabutan nilang nakikipagtalo na ang mga ito sa mga tinderang naroon. Kaya mapilis silang namagitan at inawat ang kanilang mga kaibigan. Nakinig naman ang dalawa, pero nang tatalikod na sila at aalis na, ay muli silang nakarinig ng mga hindi magagandang salita mula sa isang tindera. Kaya napalingon muli si Michelle at hinarap yung babae. Sinagot niya ito at nakipagpalitan na rin siya ng mga maaanghang na salita dito. Napansin naman ni JC na tila may ibinubulong yung isa pang tindera. Kaya nag-alala na siya. Naisip din niya baka kuyugin na sila at pagtulungan ng mga taga roon. Baka pagkaisa na sila. Kaya sa pilitan na nilang hinatak ang kaibigan at pilit na pinatigil. Nakita pa ni JC na paray ang paghingi ni Andy nang paumanhin sa mga tindera, pero ayaw talagang tumigil ng isa. Patuloy pa ito sa pagbabanta. Habang yung dalawa naman ay masamang nakatitig pa rin sa kanila na akala mo ay kakainin sila ng buhay. Nang mahaba pa ang uso ng mga ito habang matalik at pailalim na nakatitig sa kanila. Nang bumabiyahe na ulit sila papunta na sa bahay nila Andy, ay doon nalaman nila JC na nagalit pala ang mga tindera sa kanilang kaibigan nang hindi nila pinili yung damit na kanilang tinitingnan. Katwira naman nila Michelle, masyado daw kasing mahal ang turing ng mga tindera na sa palagay nila ay napakalaki ng ipinatong ng mga ito doon sa maaaring totoong presyo noon. At nang hindi na sila pumayag, ay patuloy daw na ipinipilit ng mga ito ang damit sa kanila. Pero hindi talaga sila pumayag na iyon ay pilit kung ano-ano lang hindi magagandang salita ang sinabi ng mga ito sa dalawa. At doon na nga nag-umpisang magkasagutan sila. Sinabi naman ni Andy na kalimutan lang nila ang nangyari. At tumingi na rin siya ng paumanin sa dalawa nilang kaibigan dahil sa hindi magandang inasan ng mga taga sa kanila. Nang naglalakad na sila papunta sa bahay nila Andy, ay halos magkasabay na dumaing si Michelle at Laika. Ukol sa pananakit ng kanilang mga ulo at sikmura, sinabi ni Andy na kanila na munang tiisin dahil malapit pa sila sa kanilang bahay. Pero napailing ang dalawang dalaga at sinabing hindi na nila kaya. Kung kaya, pinaupo na muna nila silang dalawa sa ilalim ng puno. Nagpasya si Andy
na siya na lang muna ang dumiretso sa kanila para makahingi na rin ng tulong sa kanyang mag-anak. Pagdating niya sa kanila ay nataon namang bukod sa kanyang mga magulang at kapatid ay naroon din ang kanyang tiyuhin at mga anak nito. Isang manggagamot ang tiyuhin ni Andy. Kaya agad niyang sinabi sa kanila na naroon ang kanyang mga kaibigan na naghihintay at nagpatulong siya. Mabilis nilang pinuntahan sila JC at Carlo kasama na ang dalawang babae. Noong mga oras na iyon